Gaano kadalas mong binabasa ang Biblia mo? Amen. Itong mga tinatalakay natin, very foundational. At sa mundong ginagalawan natin, which is very fast pace na tinatawag, na mabilisan. Ang lahat ng gusto ng tao ngayon ay mabilis. Fast food, drive-thru, instant noodles, instant coffee. Ay gusto nating mabilis. Pero pagdating sa Facebook o sa social media, hindi mabilisan, matagalan. Pero tayong mga Kristiyano, isang paalala na dapat bilang mga Kristiyano, dapat tayo ay ang pundasyon natin sa salita ng Diyos. Hindi ko napakakalaliman pa ito, nag-devote na tayo ng marami pang panahon para dito, but we have to have a love for the Word. Na dapat meron tayong pag-ibig sa salita ng Diyos. Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law, or this book of Revelation, shall not depart from your mouth. Sabi niya ka Joshua, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then, everybody say, for then. Kapag ginawa mo ito, ika nga, for then, you will make your way prosperous. Who will make your way prosperous? You will make your way prosperous. And then you will have good success. And I think it's, again, worthy of repetition na minsan pa sasabihin ko, na si Joshua, ang kanyang task, ang kanyang purpose is kind of a military in nature. Madami silang mga makakaaway, mga giants, mga iba't ibang bansa na makakalaban nila. Pero military in nature, ibig sabihin, malagi siyang makikipaglaban. Pero again, ang tanong ko dyan, bakit hindi mo na lang, Lord, binigyan si Joshua ng isang tabak na merong kapangyarihan, sword na pag hinampas mo ng ganyan, isang wasiwas lang, tumba lahat yung kaaway. Amen. But hindi sword ang binigay mo para isang wasiwas, yung may kapangyarihang espada. Bakit yung word? Siguro kung si Joshua ay nanangan doon sa kapangyarihan, na ba, binigyan lang siya, wala, paglaruin lang natin yung isipan natin, ating imagination natin. Halimbawa, kung siya ay binigyan, meron siyang sword na isang wasiwas lang, pero hindi na-develop kay Joshua yung sa loob. Amen. Hindi na-develop kay Joshua sa loob yung pag-develop ng kanyang pagkatao na nagtitiwala sa Diyos, na nanangan sa salita ng Diyos. Amen. Amen po ba? Kasi yun yung unang gagawin sa atin ng salita ng Diyos. Pagtitibayin niya ang loob mo, babaguhin ka niya bilang isang tao, isang bagong tao, rather. Sa loob mo. Ang una niyang babaguhin itong loob mo. Amen. The Bible is the only reliable data that we have about God. Ang Biblia, ang siyang natatangi at kaisa-isang libro na magbibigay sa atin ng reliable na data patungkol sa Diyos, kung sino ang Diyos. Amen. So ito ang kaisa-isang pagkukuhanan natin ng data na makikilala natin kung sino ang Diyos. Hindi ang Google. Hindi kung ano ang sinasabi ng mga professors na hindi naniniwala sa Diyos. Amen. But the Bible is the only reliable data that we have about God. Why do we read our Bible? We read our Bible to find. Nagbabasa tayo at ginugugol natin ang ating sarili sa pagbabasa ng Biblia at pag-aaral ng Biblia upang tayo ay makahanap. First F, to find. Psalms 119 verse 5, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Anong hinahanap natin? Direksyon at tamang direksyon. Hindi lamang direksyon. Kundi sa buhay na ito, kailangan natin ng tamang direksyon. Amen po ba? Amen.
tamang direksyon. At walang magbibigay sa atin ng tamang direksyon na tatahakin sa buhay, walang iba. Huwag na kayong kumuha ng ibang options. Ang natatanging magbibigay sa iyo ng totoo at tamang direksyon sa buhay mo ay ang Bible. Walang options. Proverbs chapter 14 verse 12. There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Interesting kasi itong verse na ito, 2 beses nag-appear sa Proverbs. 2 beses, inulit. Sabi niya sa Proverbs 16:25, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. 2 beses. Sa Proverbs, meron daw 100, hindi 100 na 100, 100 na sa tingin ng tao ay tama. Mukhang tama, mukhang maganda, subalit ang dulo nito ay dulo ng kapahamakan o ang dulo nito ay kamatayan. So pwede pala yon sa isang tao, pwede pala na isipin mo na merong mag-appear na daanan na parang it seems right to a man. Tama, maganda, logical, pero ang dulo pala nito ay kamatayan. Maliban na tayo ay magkaroon ng perspektibo ng Diyos sa atin. At again, saan natin kukunin ang perspective ng Diyos? Ang perspective ng Diyos ay ang kanyang salita. Amen. Kapag halimbawa kayo ay nagta-travel sa isang kalsada, halimbawa, naglalakad kayo, lakad sa malayo. Pagdating ninyo sa dulo ng kalsada, merong crossroads, sangang daan. Hindi nyo alam kung saan kayo pupunta, sa kaliwa o sa kanan. Doon sa dulo, meron kayo nakitang 2 tao. Ilang tao? 2 tao. Ang isa, buhay. Ang isa, patay. Kanino kayo magtatanong ng direksyon? Sa buhay, syempre. Siya magtuturo ng direksyon kung saan ang tamang direksyon kaysa sa patay. Right? Si Jesus ay buhay. Amen. Ang Kristyanismo, tayo yung sumasamba sa Diyos na buhay. Hindi sa patay. Pangalawa, we read the Bible to filter. Para ma-filter natin ang dumi ng mundo. Salain ang mga naririnig natin sa mundo. Salain ang mga nababasa natin. Tama ba ito? Amen. Naaayon ba ito sa katotohanan? Kasi merong mga bagay na mababasa ka na parang tila magaganda. Pero hindi naman totoo. Hindi naman ayon sa Biblia. Ang problema, kapag hindi natin alam kung anong totoo, hindi natin napapaniwalaan. Napapaniwalaan natin yung tila magandang pakinggan. Hindi naman pala ito basihan o hindi ito ang katotohanan. Narito pa po ba kayo? And I pray mga kapatid, kahit na sa mga kabataan, amen, lalo na sa ngayon, halimbawa, tuturuan kayo ng mga professors ninyo, teacher ninyo, o sa libro, ano pa man. Amen. I pray, mga kapatid, na magiging basihan ninyo, meron kayong sapat na kaalaman sa salita ng Diyos upang inyong ma-filter ang inyong mga pinakikinggan. We read the Bible to filter, we read the Bible to feed. Nagbabasa tayo ng Biblia upang tayo ay ma-feed, kumain, at nang sa gayon magkaroon ng kalakasan. Matthew chapter 4 verse 4. But Jesus answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Hallelujah. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Hindi lamang sa kanin, sa pagkain pisikal nabubuhay ang tao, kundi, right? Sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. But how many times again that we have neglected? Tayo, kain tayo ng kain, buffet, walang problema yan. Pag sa buffet, yayain ka kahit saan, buffet tayo. Kahit na nga siguro busog-busog ka pa ng konti, sige. Right? Pero kain
Jayain ka, mag-Bible study tayo. Ay, madami akong ginagawa. Maglalaba pa ako. Amen. Bilang Kristiyano, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo ulit, non-negotiable to sa buhay natin. Ang pagpapahalaga natin, the book. But we read the Bible as a foundation for our lives. Ang buhay natin ay dapat merong pundasyon. Amen. Luke chapter 6, 47 to 49, whoever comes to me and hears my sayings and does them, I will show you whom he is like. He is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently against that house and could not shake it. Dumating ang unos, pumalo sa bahay, pero hindi man lang niya mauga. Could not shake it, for it was founded on the rock. But he who heard and did nothing is like a man who built a house. Pareho din, nagtatayo ng bahay. Kasi ang bawat isa sa atin, whether you know it or not, whether you like it or not, isa kang mananayo ng bahay. Tinatayo mo ang bahay mo. Kaya meron tayong bahay minsan, ang bahay ng isang Kristiyano, kahit na Kristiyano, ang buhay natin minsan ay hindi ganon katibay. Pag dumating na bagyo, oops, merong mga Kristiyano na pagdating ng bagyo, hindi mo na alam kung Kristiyano pa ba o hindi na. Amen. Pero ang tunay na mga mananampalataya, yung sayings ni Jesus, ay hindi lamang nila binabasa kung hindi ito'y sinusunod sa buhay. Ito yung mga tao na matatawag mong matibay, may mga bagyo man na dumating. Kasi sa mundong ito, talagang daranas ka ng bagyo. Ibig sabihin, hindi tayo excuse sa mga bagyo ng buhay. Pag naumulan, amen, hindi nauulanan yung mga hindi Kristiyano, tapos yung Kristiyano hindi nauulanan. Hindi po, mauulanan tayong lahat. Pag may bagyong dumating, babagyuhin ka rin. Amen. Ang tanong, mananatili ba ang bahay mo na nakatayo after ng bagyo? O nasama na doon sa bagyo? 4 B's or 4 things na dapat na patatagin natin sa buhay natin. Number 1, the book. Number 2, na B, the breath of God or the Holy Spirit. John chapter 16, verse 7, at hindi ko na po pakalalaliman pa dito, but John 16:7, nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away, for I do not go away the helper. That's the Holy Spirit, helper. Alos, the helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. So we have to have the Holy Spirit. We have to recognize the Holy Spirit. We have to know the Holy Spirit. We have to receive the Holy Spirit. Merong nagsabi at alam ko na karamihan sa atin, alam natin ito, that Jesus is God's gift to the world. Ang ating Panginoong Jesus, He is a gift to the world. He is God's gift to the world. Regalo ng Diyos sa buong sangkatauhan. But the Holy Spirit is God's gift to the believers. Amen. Ang Santong Espiritu ay hindi maaaring tanggapin ng mga hindi mananampalataya. Pero tayo na mga mananampalataya, tayo ang nakakakilala sa Santong Espiritu at tatanggapin natin ang Santong Espiritu na to bilang ating alos. Yung alos is one of the same kind na parang kasama natin si Jesus in this life. Number 1 is the book. Number 2, the breath of God, which is the Holy Spirit. Number 3, na pagtutuunan natin, the blood. Pangatlong B, the blood or the blood of Christ. The blood of Christ, dapat na magtumibay tayo sa pagkakilala, pagkaunawa, pananampalataya sa dugo ng ating Panginoong Jesus. I'm getting ahead of myself,
but the blood is the basis of our redemption. Amen. Walang iba na basihan at walang ibang basihan kung ng ating redemption maliban sa dugo. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Hindi blood plus plus. But the basis of our redemption, ang pinangtubos sa atin ay walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. The basis of our righteousness is the blood, not your works. Hallelujah. Minsan pa na-remind ako ng Panginoon diyan sa katotohanan na yan, sapagkat minsan iniisip natin na ang ating katuwiran o ang ating righteousness na tinatawag ay nakabase sa ating paglilingkod sa Panginoon, nakabase sa ating mga gawa. But we have to be reminded that the basis for our righteousness is only by the blood. Amen. Hallelujah. Kaya dapat na magtumibay ang ating pananampalataya. Of course, we do righteous things. Iniiwan natin yung mga bagay na hindi makadiyos, hindi nakalulugod sa Diyos. Amen. Winawaksi, iniiwan. Amen. Narito pa po ba kayo? Subalit ang basihan ng ating righteousness is nothing but the blood. Amen. Only the blood of Jesus. May isang narinig akong kwento, may isang artist, may isang sikat na artist, hindi artista, artist, yung isang pintor, na pumunta siya sa kanyang native na sa baryo na kung saan siya lumaki. At doon, nag-iikot-ikot siya, at sikat na siya ngayon. Bumalik siya doon after how many years, at sa isang shop doon, sa isang antique shop, ay meron siyang nakita na kanyang, yung obra niya, gawa niya, obra maestra niya, nung siya ay nag-aaral pa, nung siya ay hindi siya sikat. Nakita niya ito sa isang antique store. Medyo yung frame sira na, medyo madumi na, may mga gas-gas na, at ibinibenta. Pasok siya sa antique house. Of course, hindi niya pwede itong kuhanin lang at sabihin niya ito na, akin yan, kukunin ko. Amen. Pwede niya bang gawin yon? Hindi niya pwedeng gawin yon. Amen. Kahit na siya ang nagpinta nito, sa kanyang obra ito, hindi siya pwedeng kuhanin na, kukunin ko na ito, akin ito. Anong kinakailangan niyang gawin? Kinakailangan niyang bilhin. Binili niya ito. At bago niya ito maayos at malinis at muling i-restore, kailangan niyang bilhin. Amen. Tayo din, mga kapatid, ay kailangan ng Diyos na bilhin. Amen. Amen. Ng kanyang dugo. Bago tayo maayos ng Diyos, ma-restore ng Diyos, at ma-reframe ng Diyos. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. At ang pinambili sa atin, walang iba kundi ang dugo. 1 Peter chapter 1, 18-19, knowing that you were not redeemed. Para kang yung frame na ito, yung ng artist, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold, but from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ. Amen. As of a lamb without blemish and without spot. We have to be forgiven. We have to be bought back. We have to be reframed. We have to be cleaned up. And we have to be restored. Amen. Nothing but the blood of Jesus. Number 4, na B. We ought to be people of the book
Dapat yung foundation natin, dapat tumatag tayo, tumibay doon sa the book, the breath of God, the Holy Spirit who is our leader, our guide, our teacher into all the truth, and the blood of Jesus. And the number 4, na magtumibay tayo, ma-recognize natin is the bride or the body of Christ. The church is the bride of Christ. Tayo mga kapatid, tayo ay bride ni Jesus. Nakatanda ba kayong kasalan? Yung tinatawag na pag-marcha ng bride, tatayo yung balahibo nyo. Alam niyo kung bakit? Sapagkat marriage is God-instituted. Ibig sabihin, sa kasal, sa marriage, ang Diyos ang may gawa nito. Alam niyo ba na ang marriage ay nag-originate sa Diyos? Kaya hindi pwedeng gumawa ang tao ng sarili nilang marriage. Matthew chapter 19, verse 4 to 6. Sinabi ng Panginoon, "Did you not hear that even from the beginning, God who made them male and female?" Ang isang tunay na kasal ay ginagawa sa pamagitan ng babae at lalaki. Ginawa ng mundo, pagka meron kayo nakita na babae sa babae kinakasal, lalaki sa lalaki kinakasal, hindi yan tunay na kasal. Gawa yan ng tao. Ang tunay na kasal, gawa ng Diyos. We are the bride of Christ. Jesus is the bridegroom. Ephesians chapter 5, 30 to 32. For we are members of His body, of His flesh and His bones. Kaya sinabi niya sa verse 31, "For this reason, a man shall leave his father and mother, and be joined to his wife, and the two shall become one flesh." Sabi niya sa verse 32, "This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church." Hallelujah. Sabi ni Paul, misteryo ito. Sabi niya, a man will leave his father and mother. Genesis chapter 2, verse 24. Way back in the beginning. Genesis 2:24. Kinote niya. Tapos kinote dito ni Paul. Sabi niya, "For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife." Sabi niya, "And this is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church." Alam niyo po ba na itong talatang ito, sinabi niya, "For this reason, a man shall live." Alam niyo ba na si Jesus, iniwan niya ang tatay niya? Bumaba siya sa lupa. Amen. At alam niyo rin ba na iniwan niya yung nanay niya? Si Mary? Para ipako sa krus. Amen. At siya ay muling babalik upang ikasal tayo. A man shall leave his father, his mother, and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church, which is His body. We are the body of Christ. So dito din, hindi lamang tayo mga kapatid sa pundasyon na magtumibay tayo sa Biblia, sa book, magtumibay tayo sa pananampalataya patungkol sa Santong Espiritu ng Diyos at sa dugo ni Jesus na basihan ng ating righteousness, but we ought to recognize the bride. Dapat nating pahalagahan ang bride. Amen. Dapat nating mahalin ang bride. Sino ang bride? Tayo ang bride. Dapat nating pahalagahan ang isa't isa sa atin. Dapat nating mahalin ang isa't isa sa atin.
Amen. Dapat hindi tayo nagsasalita ng laban sa isa't isa sa atin. Kasi we are the bride of Christ. Dapat ini-edify natin ang isa't isa sa atin. Because we are the bride of Christ. Imagine ninyo halimbawa, kung magsasalita kayo sa asawa ko ng mga pangit na pananalita sa akin, may problema kayo, magkakaproblema kayo. Halimbawa, chismis niyo yung asawa ko sa akin, sasabihin niyo, asawa mo ganyan, problema. Magkakagulo tayo. Amen. Pero how many of us na tayo ay bilang, hindi natin na-recognize na tayo ay, for we are all members of one body. Amen. We are the church, the bride of Christ. Amen. Most churches, alam lang natin na, in Christ Ministries yan, kami, ganito ang church namin pangalan, ganitong pangalan namin. Pero nakakalimutan natin that, hindi ito isang man-made na church. Ito ay the body of Christ. Amen. And we shouldn't be speaking against one another. Meron naman nagsasabing iba, I love Jesus, mahal ko si Jesus. Pero church, hindi na ako mag-church. Para mo sinabing mahal ko ang ulo, ayaw ko ng katawan. Alam ba may girlfriend kayo? Sabi mo sa girlfriend mo, alam mo, gandang-ganda talaga ako sa mukha mo. Pero sa katawan mo, wag na lang. Pwede ba yon? Ano sasabihin sa'yo ng girlfriend mo o nung nililigawan mo? May sayad yata ito. Nasusundan po ba ninyo ako? Pero maraming mga Kristiyano, mahal natin si Jesus. But what about the church? Nakikita ka ba sa church every Sunday? Nagkukumit ka ba sa church? Hindi mo ba pinagpapalit ang church sa ibang mga bagay? Sa ibang schedules? Hello? Sa konting sakit lang ng ulo. Because I love the church. I love the church because Jesus is the head of the church. Amen? Siya ang ulo. At kahit na minsan, hindi ko gusto yung pagtrato sa akin ng katawan. Dahil mahal ko si Jesus, mahal ko ang katawan niya. Hindi ako magsasalita ng laban sa kanya. The church is God's family. Ang church ay pamilya ng Diyos. At alam niyo, kung kahit ka sa pamilya ninyo, kahit kagaano pa ka-dysfunctional ang inyong pamilya niyo yan, ibang usapan yan. Kahit na meron kayong mga awayan, kahit na papaano kayo, ang mga anak ninyo hindi nagkakasundo-sundo, kahit na magulang sa anak hindi nagkasundo, dysfunctional, pero iba pa rin yan. Pamilya pa rin nyo yan. Merong isang illustration na yung giant redwood tree, yung pinakamataas ito na klase ng puno, yung mga ganyan, no, na puno. Ang tawag sa kanila, giant redwood tree. Ang interesting dito sa mga ito, yung coast redwood trees na ito, they're the tallest trees on the planet. They can grow to 300, ang alam ko, 368 yung pinakamataas. They can grow to 300 feet high or more. All the magnificent in height, and yet a typical redwood's root system is only 6 to 12 feet deep. Imagine niyo yung ganyan, 300, ang taas niya, mas mataas pa siya sa 10-story building. Yung makikita ninyo ito, apple tree yan. Apple tree. Pangkaraniwang puno. Ito, 10-story building. Mas mataas pa siya. Giant Sequoia, parehas yan sila. Ganyan sila kataas, mas mataas pa sa building na yon. Ang laki niyan. Pero ang roots nila ay hindi malalalim katulad ng bamboo tree. Umaabot lang yan ng 6 feet hanggang 12 feet ang lalim. O, niyakap mo, tingnan mo, hindi mo mayayakap yan siya. Ang lawak niyan. Pero paano siya tatayo na ang kanyang root system ay 6 to 12 feet lang? Pero ang nakakamangha sa kanya
At ang isa sa mga katangian niya, nagsispread ang roof niya up to 100 feet ng pahalang. Hindi palalim, pag ganun. At ang ginagawa nila, nag-i-intertwine sila, yung mga roots. Kaya sila nagtutumibay na napakatibay. Nagsishare ng supplement, nagsishare ng strength. Amen. Kaya sila matibay. Hindi man malalim. Pero kung tayo din, mga kapatid, hindi man tayo masyadong kilala, matanyag. Amen. Pero kapag tayo nagsishare ng nutrients from the head, amen, titibay tayo. Amen. Lalago, titibay. Amen. Kung tayo ay nagtutulungan, nag-edify sa isa't isa, hindi nagsasalitaan ng masasakit, hindi nag-gossip. Praise the Lord. I love the church because the church is the family of God. And because I love the church, I will submit to the leadership of the church. Because I love the church, I will work to advance and build the church. I will support the church. How can you support the church? You support the church prayerfully. Pinapanalangin mo ang church. How do you support the church? You support the church verbally, financially. Amen. Because we love the church. Because we care for the church. Because the church is the bride of Christ. Amen. As a church, our eyes should be in 3 different directions. Number 2, we look up. Nakatingin tayo sa taas. Ibig sabihin, meaning we always look to God. We honor God. We look up. We pray. We worship. We exalt God. We humble ourselves before God because we look up. Amen. Number 2 is we look in. We look in, meaning we love one another. We seek to build up one another. Tinitignan natin ang sa loob. Amen. We do not harm one another. We edify one another. We serve in the church. Nagsiserve tayo sa church. Amen. We devote our time, we volunteer to the church because we love the church. And number 3, as a church, we should look out. We should look out. Ibig sabihin yan, we should reach out the lost. We pray for the lost, yung ating neighbors, ating mga kaibigan, kamag-anak, na wala pa sa Panginoon. Amen. We pray for them, but not only pray for them, we share Christ to them. Amen. Hindi lamang tayo we look up, we worship God. Kada Sunday, we worship God. At hindi lamang tayo sa isa't isa sa atin. But we also look out. Amen. We share Christ to them. And we care for them. Amen. Ipakilala. For them to be to become part of the body. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life.